Nagpantig naman ang tenga ko sa narinig ko at muling nag-unahan ng mga luha ko sa pisngi. Ang mga kaibigan ko. Well, what do you expect? I am not shocked. They are both weak. Lalo na ang stepson ko, he is too stupid to fall in love with his enemy's wife. Parang wala lang din nasabi nito. Vince and Claire? Utal-utal kong bulong na alam kong narinig niya. Yes, young lady. My son Vince and your traitor best friend are dead. Sagot ito sa akin. Hindi ko mapigilan na mapahagulhol na malaman na patay na sila. They are good friends of mine. Oh, don't cry. Later on, you will die too. You will meet each other in hell together with your husband. Nakakakilabot na saad nito. Lalapit pa sana ito sa akin na marinig ang mga putok ng baril at pagsabog sa loob. Kinuha niyang shotgun at nakangising tumingin sa akin. Mukhang sinusundo ka na ng asawa mo. Nakangisi nitong sabi. Papatayin ko siya at isusunod kita. Saad nito. Humihikbi ako nang lapitan ako ng babae at may ipasuot sa akin. Nanlalaki ang mata kong nagmamakaawa sa kanya, pero hindi siya natinag. Hindi ako makatanggi dahil sa mga pasa at sugat na natanggap ko kay Nat. May pinasuot siya sa aking vest. 30 minutos ang nasa bomba. Nagmalisbis ang luha ko habang tinitingnan ang paggana ng orasan ng bomba. Natatakot ako. Bakit pa ito ginagawa? Humihikbi kong tanong. Binalingan niya ako ng tingin. Since mamamatay ka na naman, ipapakilala kong sarili ko. I am Venus Andejas, the Queen of Phoenix. At kung tatanungin mo kung bakit ko ito ginagawa, dahil naghihiganti ako. Ang magulang ni Eros Henderson ang may kasalanan kung bakit nawalang anak ko. May pait ang bawat salita nito. Anak? Oo, anak. Bata pa ako nung mabuntis ako ni Migs Henderson at hindi ko alam na may asawa siya. Since bata pa ako, hindi ko alam kung paano ko mapapalaki ang anak ko. Kaya iniwan ko sa labas ng bahay ng mga Henderson ang anak namin. Dahil alam ko mas paalagaan nila ito doon at mabibigyan ng magandang buhay. Pero anong ginawa nila? Inabandona nila ang anak ko at hinayaan na maulanan, buong magdamag at namatay. Nakita kong mabilis sa pagpatak ng luha niya na agad naman itong pinunasan. Para akong binuhusan ng malamig na tubig na mag-sink in sa akin lahat ng sinasabi niya. Siya ang nanay ni Eros. Buhay po ang anak ninyo. Ang taong pinaghihigantihan ninyo ang batang iniwan nyo sa tapat ng bahay ng mga Henderson. Paliwanag ko pa rito na ikinabigla niya. No, sinabi ni Ben sa akin na anak siya ni Migs at Erin. Patay na ang anak ko. Matigas na sabi niya na kinailing ko. Maniwala po kayo po ang nanay ni Eros. Hindi po nagkaanak si Tita Erin at Tito Migs. Nakita lang po nila si Eros sa labas ng gate. Hindi makapaniwala ang mukha ng nanay ni Eros. Niloko ko ni Ben. Buhay ang anak ko. Diyos ko, ang anak ko. Bulong nito habang umiiyak. Tumingin siya sa akin at kinuha ang baril niya. Patawarin mo ko, iha. Babalikan kita. Maghahanap ako ng pwede magtanggal ng bombang yan sa'yo. Sa loob, nakainatang susi nito. Tumango ko rito, tinayaan nang lumabas siya ng silid. Naiwan ako mag-isang puno ng takot at panginig. Tumatakbo ang oras at hindi ko maigalaw ang katawan ko dahil sa takot na baka sumabog ito. Tahimik lang akong umikbi at patuloy lang din ang narinig kong putukan sa loob. Nag-uumpisa na rin tumaas ang tubig ng pool mula sa baba ko. Katapusan ko na ba? Tahimik lamang ako nagdarasal na sana walang mangyayaring masama sa asawa ko at sa baby ko. Naghihintay ako na may pumasok dito at tanggalin ang bombang ito. Ipinikit ko ang mga mata sa takot at pagod. Hindi ako makahinga dahil sa tubig na napakabilis kong tumaas. Napangat ang tingin ko nang marinig ko na may kusinong tumalon sa tubig. Sinubukan kong aninagin ang mukha niya kahit blur ang paningin ko. Nabuhayin ako ng loob na makita si Eros na lumalangoy papunta sa akin. Hinalikan niya ako para mabigyan ng hangin pero sinubukang alisin ang pagkakatali ko sa upuan. Nang maalis, lumangoy kami paakit ng pool. Habang iningat, inuubo kami na makarating sa taas. Pero wala kaming oras sa dapat sayangin dahil gumagana ang bomba na suot ko. Abala si Eros na nag-iigting ang panga at madilim ang mukhang nakatingin sa akin habang tinatanggal ang bombang suot ko. Kita ko sa mukha niya ang pag-aalala at galit. Nagsimulang tumulo ang mga luha ko. Baby, anito? Eros, humihikbi kong sabi. Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa at walang tigil ang pagmumura. Sorry na late ako. Patawarin mo ako. Puro ng pagkakakonsensya na sabi nito habang hinaplos sa mga pasa ko sa braso. Umiiyak na umiiling ako. Okay lang ako.
Yung bomba. Napatakon din niya sa bomba na suot ko. May 20 minutos na lamang ang meron kami at di pa bumabalik ang nanay ni Eros. Anong ginagawa mo? Tanong ko nung umpisa niya itong tanggalin. I will try my best to stop it. Seryosong usal nito na kinatingin ko sa kanya. Halos mabunutan ako ng tinik sa dibdib na magtagumpay siya na mapastop ito. Damn, thank you. Usal niya. Inalalay niya ako mapatayo bago tinignan ng diretsyo. Napapitlag pa ako na may kung anong sumabog sa loob ng building na ikinalaki ng mga mata ko. They will blow this building. Usal niya na ikinailing ko. Nasa loob si Narat. Eros, si Vina Sandejas, siya ang mommy mo. Nasa loob din siya. Nanginig na usal ko. Seryoso naman tong bumaling sa akin. Hinawakan ng pisngi ko. Go on. Leave this building and ask for help. I am so happy that we will be having our baby son. And I badly want to thank you for bearing my child. Thank you indeed. You're the most wonderful woman in this world. While seeing your bruise right now, I want to punch myself for being late and irresponsible husband. I'm sorry for scaring you. Anito. Umikbi ako napapailing. Nabigla ako na alam niyang tungkol sa baby namin. Sorry dahil hindi ko agad nasabi sa'yo tungkol sa baby. Natakot ako na baka... Shh! You don't need to explain, my love. I understand. Whatever your reason is, always remember that I love you and my future baby. Hindi na ako makahinga sa sobrang pag-iyak ko. You're always my first, last, true and great love, baby. Hindi ko napigilang halikan siya. Hindi ako tanga para hindi maramdaman ang pinahiwatig niya at ayoko mangyari yun. Hindi ko kakayanin. Tumugon siya sa halik ko pero pinutol niya din agad ito. Go on, leave, save yourself and our baby. No, sasama ka sa akin, Eros. Sabay-sabay tayong aalis dito. Humahagulhol kong sabi. Please don't be hard-headed, baby. Hawak mong buhay ng baby natin. Hindi ako pa pwedeng sumama sa inyo. I need to save those people inside this building. Please? I'll be okay. I will just save them at babalik ako sa inyo. Just leave. Pagtataboy niya sa akin. Tama siya. Pero hindi ko siya kayang iwan dito. Please, my love, leave. Pakiusap pa nito. Umiiyak akong tumayo kahit nangihina na mga tuhod ko. Hihingi ako ng tulong. Babalikan kita. I love you, Eros. Pangako mo na maliligtas mo sila at ang sarili mo. Pangako ko rito habang walang humpay ang mga luha ko. I will. I love you so much more. Go. Be careful and leave. Tumango ako rito at tumalikod na. Sinulyapan ko muna siya bago ko tuluyang umalis. Narinig ko pa siya na may kinausap at sinasabing alalayan ako at umalis na ng building. Humahagulol ako na makalabas kami ng building kasama sina Jeremy at Raver. Kailangan natin mailigtas ang asawa ko, Raver. Binilikan niya ang kapatid mo at ang nanay niya. Tulungan niyo ako. Pag mamakaawa ko dito. Hindi ako mapapanatag na alam kong nasa loob pa siya. Tara! Nabuhayan ako ng loob sa sinabi ni Brian. Nanganda ng lahat at papasok na sila ulit sa malaking building. Ay dumagundong ang lupa. Sumigaw ako nang marinig ang malakas sa pagsabog at ang pagliliyab ng buong building. Gulat na gulat ako nakatingin doon at parang gripo mga luhang tumutulo sa mga mata ko. Doon lang nagsinkin sa akin ang nangyari. Hindi, nasa loob ang asawa ko. Sigaw ko at aktong pupunta roon nang pigilan ako ni Raver. Bitawan niyo ako, parang awa niyo na. Ililigtas kong asawa ko. Pagwawala ko. Naninikip ang dibdib ko. Ang sakit-sakit sa akin na nangyari. Hindi po pwedeng mamatay si Eros. Ayoko, hindi ko kaya. Ma'am, you're bleeding. Doon ako napatingin sa mga hita ko. May tumutulong ang dugo roon. No, not my baby. Humihikbi kong pakiusap. Save my baby. Bulong ko pa bago kalamunin ng sobrang sakit at ng dilim. Nililipad ng hangin sa sementeryo ang mahaba kong buhok kaya inipit kong tenga ko ng ilang hibla nito. It has been 8 months na mangyaring trahedyang iyon sa buhay ko. Hindi ko alam kung ayos na ba ako o ano pero sa kalagayan ko, kailangan ko maging matatag. Tinignan ko ang lapida sa harapan ko. Pinunasan kong luha na tumakas sa mga mata ko nang mabasa ang pangalang nakasulat doon. Sandra! Nabaling ang atensyon ko sa kararating lang na si Steph at may dalang mga bulaklak. Ngumiti ako nang makita ko siya. Kasama niya pa si Anthony. Hindi ko alam kung ano ang meron. Excited ka ba o natatakot? Natatawa kong sabi rito. Aba dapat excited ka
Ako nga naninang lang excited eh. Ikaw pa kaya magiging mommy na? Masayang usal nito. Napangiti ako sa sinabi ni Steph. Sa totoo lang, natatakot akong palaki ng anak ko na mag-isa. Sigurado paglabas ng mga yan, kamukhang kamukha ni boss. Saad ni Anthony na kinatigil ko. Nakita ko naman ang pagsiko ni Steph sa kanya at sinaman siya ng masamang tingin. Napaka-insensitive mo talagang pisit ka. Yang kadaldalan mo minsan, nakakairita. Bulong sa kanya ni Steph. Nakalimutan ko, babe. Sorry na. Bulong pabalik ni Anthony na kinailing ko. So, mukhang may sila na nga. Wag mo ako mababe-babe dyan ha. Di ako baboy. Usal ni Steph. Okay lang. Natatawang sabi ko rito. Pero hindi. Hindi okay. Pinipilit ko pa rin na maging okay kahit wala na si Eros. Naninikip na rin ang dibdib ko sa tuwing naririnig ko o naaalala ko siya. Dumakontiin ko sa lapid na sa harapan ko. Claire Cruz. Kung nasan ka man ngayon gusto kong sabihin, humihingi ako ng tawad at pinapatawad na kita. Claire Silsio, best friend, Sandra. Bulong ni Steph, tsaka humilig sa balikat ko. Alam ko, sayang lang at di ko siya nakausap bago siya nawala. Mapait na tunan ko. Hindi ko man lang nasabi sa kanya kung gaano ako natuwa na naging kaibigan ko siya, kahit hindi ko alam kung gano'n ang tingin niya sa akin. Mapapatawad mo ba siya kung sakaling buhay siya ngayon? Tanong ni Steph. Nagkibit balikat ako sa tanong niya. Hindi ko alam. Siguro. Kaibigan ko pa rin naman siya, Steph, kahit anong reason niya. Sagot ko dito. Sandra? Pagtawag niya. Ayos ka na ba? Tanong niya na kinatahimik ko. Yun din kasi ang gusto kong itanong sa sarili ko. Ayos na ba ako? Matapos ang pagsabog noon, ay natagpuan ko na lang ang sarili ko sa isang hospital room. Akala ko mawala na sa akin ang lahat dahil muntik nang malaglag ang bata sa sinapupunan ko. Nung araw ding iyon umuwi ang pamilya ni Eros na nasa Espanya para kasuhin ang bangkay niya. Tama, bangkay niya. Napakasakit para sa akin na malaman ko na patay na siya. Hindi ko matanggap at di ko alam kung papaano matatanggap. Dinala ni abuelo ang abo ni Eros pabalik sa Espanya para makasama niya roon ang pamilya nila. Pinagpaalam niya ito sa akin kaya wala akong magagawa kundi ang umuo. Ilang buwan din akong dinamayan ni na Ali, lalo na't kailangan ko magpakatatag para sa baby namin. Sa unang 3 buwan masasabi kong na-depress ako. Hindi ko kayang tanggapin na patay na ang lalaking mahal ko. Ang lalaking magiging ama ng mga anak ko. Kung wala si Ali malamang, nabaliw na ako ngayon. Tinulungan niya ako to cope up with depression. Pinaalala niya sa akin na may iniwan si Eros sa akin, kaya kailangan kong mabuhay para sa anak namin. Nat is now in asylum. Luckily, nakaligtas siya pero medyo nasunog ang mukha niya. Wala na rin akong balita pa sa nanay ni Eros kung kasama ba siya sa mga namatay sa pagsabog. Eros was willing to save them and sacrifice himself. After 3 months, masasabi ko na unti-unti ko nang tanggap. Di na ako ganun kadalas umiyak gaya ng dati. Kailangan ko maging strong para sa mga baby ko lalo pat nalaman ko na twin baby boys sa mga anak ko. Bumalik ako sa bahay namin. Iniwan ang bahay namin ni Eros dahil sa tuwing nakakita kong lahat sa bahay na yon. Naalala ko yung mga araw na kasama ko siya. Mahirap pag-umpisa pero kinakaya ko. Si Raver, Jeremy, Anthony at Brian dumadalo madalas sa akin at masasabi ko isa sila sa mga nakatulong para makalimutan si Eros. Hindi ko pa masasabing okay na ako ngayon pero sa ngayon, I will be fine for my babies. Sagot ko rito na kinangiti niya bago yumakap sa akin. Basta, nandito lang kami parati ah. Anito na ikinatango ko. Thank you, Steph. Nakangiti kong saad. Napakaswerte ko at naging kaibigan ko si Steph. Minsan na mamiss ko rin si Vince at Clara pero alam ko naman kung nasan naman sila ngayon, masaya na sila. They will always be my best friends kahit pa ano ang ginawa nila. Andyan ka pa rin ba sa akin, sungit? Biglang singit ni Anthony na kinairap ni Steph. At bakit naman ako magiging andyan para sa'yo, babe? Aber, nawalan ka ba? Masungit na sagot naman ng isa. Oo, nawala yung puso ko. Pakicheck dahil alam kong nasa'yo. Seryosong sabi ni Anthony. At saka kumindat pa. Nakita ko ang pamumula ng pisngi ni Steph na ikinangiti ko. Oh, mukhang may nagkakaigihan na nga. Kago, lakas makabanat, di naman niya nanliligaw. Prangkang sagot ni Steph. Mukha na bigla si Anthony at ganun din si Steph sa sinabi niya.
Well, don't mind what I've said. Bawi pa nito. Para ako nanonood ng teleserye at sila ang bida. Nakangiti lang ako habang nanonood sa kanila. They are cute at bagay na bagay talaga sila. So papayag ka kung niligawan kita? Natahimik si Steph sa tanong ni Anthony, kaya tumikim ako. Mukhang dapat wala ako rito. Aalis na ako mga lovebirds. Mukhang kailangan nyo ng privacy. Nangingiting paalam ko rito. Anong privacy ka dyan? Ingatan mo yung future inaanak ko. Sabi ni Steph, saka yumakap sa akin. Talagang iingatan ko. Eto na lang naiwan niya sa akin eh. Saad ko na ikinanguso ni Steph. Happy thoughts lang. Anito na ikinatango ko. Basta, kung kailangan mo ng paglilihian, Sandra, tawagin mo lang ako ah. Dun sa 4, mas gwapo ako eh. Di nalugi ang kambal. Mayabang pang sabi ni Anthony na ikinatawa ko. Ayoko. Baka mahawaan ng mga kakornihan ng mga anak ko. Natatawang sabi ko at saka na nagpaalam sa kanila. Paglabas ko ng sementeryo, napansin ko na parang may tumitingin sa akin. Nang ilibot kong palingin ko, wala naman ako nakita, kundi mga guards na nagbabantay sa sementeryo. Weird. Baka dahil sa pagbubuntis ko. Papara na sana ako ng taxi nang may sasakyan na pumarada sa harapan ko. Buwaba ang bintana nito sa front seat kahit yumuko ako para tingnan ko sino may-ari. Huy, Raver! Pagbati ko rito nang makita siya. Uuwi ka na? Tanong nito. Tumango naman ako. Oo. Dumalo lang ako kay Claire at Vince. Sagot ko. Tara na. Hatid na kita sa inyo. Galing ako kay pamangkin. Pupuntahan din sana kita. Buti na lang at napansin kita. Paliwanag pa nito. Dilidalaw ko rin minsan ang punto ni Errol, ang anak ni Nat at Eros. Habang buhay akong hihingi ng kapatawaran sa kanya dahil maaga siyang nawala dahil sa akin. At dahil sobrang bigat na ng nararamdaman ko at gusto ko nang humilata sa kama, hindi na ako nag-inartipat sa makay na. Tahimik ang biyahe namin. Sa 8 buwan na nakasama ko sa River, medyo nakapalagayan ko na ito ng loob ulit. Di na ako nagpapatawag ng ma'am sa kanila dahil nakakairita sa tenga. Kabilang siya sa mga namamahala sa Henderson Empire, kasama mga pinsang lalaki ni Eros. Akala ko noon hindi na kami muling magiging magkaibigan pa, but I was wrong. Paunti-unti bumabalik ang friendship na meron kami noon. Nga pala, bakit ka pupunta sa amin? Pagbasag ko sa katahimikan. May pinapamigay kasi na gamit pambata si Ali para daw sa mga pamangkin niya. Paliwanag niya. Makahulugan ko itong tilingnan. Nahalata niya siguro yun kaya't sumulyap siya na mabilis sa akin at kinunutan ako ng noo. What's with the look, Sandra? Nagtaas baba naman ang kilay ko. Kayo ha? May something na ba kayo ni Ali? Pangasar ko rito na agad namang ikinapula ng tenga niya. I told you that you're the one I like. Sagot nito sa akin na ikinairap ko lamang. Alam ko naman na gusto niya ako. Araw-araw niyang pinapaalala iyon. Pero sa nakikita ko ngayon parang mas alam ko na ang nararamdaman niya. Sa 8 buwan alam kong nagkakaigihan sila ni Ali. Yung mga tingin nila sa isa't isa. Hay, lahat na ng mga kaibigan ko in love. You like me, but you're in love with Ali? Mapang-asar kong sabi rito. I know that look in his eyes kasi ganun ko tingnan si Eros nung buhay pa siya. Hindi ko nga alam kung may titignan pa ako na puno ng pagmamahal. Siguro kung meron man ng mga future baby ko na yon. I don't know. I don't want to fall in love with that brat. Untag nito na ikinatawa ko. As if mapipigil mo yung nararamdaman mo. Nakangiting usal ko. Ilang minuto ulit nakatahimikan nang may maalala ko. Kamusta ang kapatid mo? Tanong ko. Tumingin muna siya sa akin at nag-aalangan kung sasagutin niya ba ang tanong ko o ano. Ganun pa rin. Hindi pa rin siya makausap at tulala. Sagot pa nito. Nalulungkot ako sa sinapit ni Nat. Alam ko na ako ang punutulo kung bakit siya nagkakaganon, pero hindi ko nasisisihin pa ang sarili ko. Matagal ko nang napatawad ang sarili ko. Sana maging maayos na siya. Ani ko bago binaling ang tingin sa bintana. Payapa ng buhay ko ngayon. Wala nang Phoenix na nanggugulo at wala nang kung ano man na ikakapahama ko. Mas gusto ko na umalis-alis at may kasama kesa mag-isa dahil naiisip ko lang si Eros at siguradong iiyak na naman ako kapag nangyari iyon. Dadaan muna tayo sa bahay ni Dean ha? Sabi nito sa akin. Humikap muna ako bago tumango. Ilang linggo na lang at lalabas na mga babies ko. Masaya ako at the same time nalulungkot. Hindi man lang naabutan ni Eros sa mga anak niya. Ano ba Sandra? Happy thoughts lang, di ba? Tahimik lang ang biyahe namin hanggang sa huminto kami sa tapat ng isang malaking gate na agad namang bumukas.
Bago ka makarating sa bahay ng pinsan ni Eros na si Dean, ay may mahabang daan na puro puno kapang daraanan. May pagkahasyenda ito. Naunang pumasok sa river tapos sumunod ako. Tahimik ang bahay ni Dean at parang wala ka makikita mga katulong or ano. Puntahan ko lang si Dean. Diyan ka lang ba? Talong ni River na ikinatango ko. Dito na lang kita hihintayin. Sagot ko pa na tinanguan niya lamang. Mabilis lang to. Saad niya at saka umalis. Napadpad ang tingin ko sa engranding kulay ginto na staircase. Napakagarabo nito, talagang pangmayaman. Parang gusto ko pang malaman ko anong nasa itaas. Hawak-hawak ko ang tiyan ko na nagtungo sa itaas. Maraming kwarto ang meron dito. Sino po kayo? Nasa po ko ang dibdib ko sa gulat na may magsalita sa likuran ko. Hinarap ko naman ito. Ginulat mo naman ako eh. Sabi ko, yumuko naman ang dalaga. Pasensya na po. Hinging paumanhin ito. Napakaganda ng dalagang kaharap ko. Sa tansya ko, medyo matanda lang ako rito ng 2 taon. Mahaba at tumaalan ng may pagka-brownie ang buhok. Maputi at kutis mayaman din ito. Nakayoko ito kaya hindi ko masyadong makita ang mukha niya. Ako si Sandra Henderson. Ikaw? Tanong ko rito. Nag-angat to ng tingin kaya mas nasilayan kong mukha niya. Mahahaba ang kanyang pilik mata at may kulay kape na mga mata. Maliit ang matangos itong ilong at mapupula ang kanyang mga labi. Mukha itong Barbie doll na hindi mahilig mag-ayos. Napansin ko rin ang pasa niya sa braso na lata dahil sa kaputian niya. Ako po si Kyla, katulong ni Senyorito Dean. Sagot nito. Para may gustong sabihin pero hindi masabi. Nice to meet you, Kyla. Sige, bababa na ako. Baka inahanap na ako ng kasama ko eh. Paalam ko. Tatalikuran ko sana siya na magsalita ito. Tulungan niyo ho ako. Napakunot ang noo ko na makita ang pagmamakaawa niya. Magtatanong pa sana ako na may biglang pumagit na sa amin. What is it, Kayla? Walang emosyon at nag-igting ang pangang tanong ni Dean. Halata ang pagkatakot sa mukha ni Kayla at umiling lang sa binata. Go to our room. May otoridad na utos ni Dean at sinunod naman ang dalaga. Magtatanong sana ako pero inunahan na niya ako. Don't mind her. By the way, how are you? Tanong nito. May pagkahawig sila ni Eros kaya hindi ko maiwasan na tumitig sa kanya. Ayos naman, si River? Tanong ko. Nasa baba. Tara. Yaya niya na ikinatango ko. Muli pa akong bumaling sa direksyon na pinasukan ni Kayla bago sumunod kay Dean. Sabay kaming bumaba ni Dean. Did you receive my gift for the twins? Tanong nito sa akin. Nakakatawa dahil sobrang excited na magpipinsan sa magiging pamangkin nila. Pati sa abuelo ay nagpaplano ng umuwi sa panganak ko para raw makita niya ang kauna-unahang apo sa tuhod. Oo, salamat sa mga regalo. Nakangiting usal ko na ikinatango niya. Anything for my nephews. Nakangiting usal nito. Nagpaalam naman kami rito dahil inaantok na talaga ako at gusto na lamang matulog. Sandra? Tawag ni Dean. Bago ako sumakay sa kotse, the River. I'm sorry pero babalik na siya. Makahulog ang sabi nito na ikinataka ko. Take care. Dagdag niya ng panghuli. Tsaka pumasok na kaya hindi na ako nakapagtanong. Hindi ko talaga maintindihan ang isang yon. Naglalakad-lakad ako ngayon sa loob ng bahay namin. Ang sakit ng balakang ko. Ang sabi ng OB maglakad-lakad ako para hindi mahirapan sa pagle-labor. Anytime po pwede na ako manganak at di ko alam kung matatawa ako o ano. Dahil dito sa bahay ko sina abuelo, Ali, River at Carlo. Binabantayan daw nila ako para in case na makaramdam ako ng sakit ay madala ako agad sa ospital. Ang weird nga din nila eh. This past few weeks lalo na yung sinabi ni Dean na hanggang ngayon iniisip ko pa. Napatigil ako sa paglalakad at napahawak sa tiyan ko nang sumakit ito. Shit! Aray! Daing ko na maramdaman ko ng sobrang pananakit ng tiyan at ang pagturo ng tubig mula sa binti ko. Manganganak na ako! Sigaw ko na ulumaningongaw sa buong bahay. Mabilis na naging kilos sa mga taong kasama ko at inalalayan ako sa van para maidala agad ako sa ospital. Yung mga gamit ng bata. Nahihirapang usal ko. Don't worry, it's all ready. Ani Carlo na kinatango ko. Nakapikit lamang ako at pilit kinakalma ang sarili ko. Hindi ko po pwedeng ubusin ang lakas ko. I need to reserve it for later. Titiisin ko ang sobrang sakit na ito.
Ramdam ko naman ang pag-aalala ng mga kasama ko. Mabilis naman kaming nakarating sa ospital kung saan ako agad inasikaso. Hindi ko alam kung nagdurugo na ba ang ilalim ng labi ko sa kakakagat. Napakasakit. Ramdam ko ang pawis sa tumutulo sa noo ko hanggang leeg ko habang nakahinga at nakabuka ka sa delivery room. Mrs. Henderson, kailangan niyo lang pong umire, okay? Ready na po sa paglabas ang bata. Paliwanag ng doktor na nasa paanan ko na ikinatango ko. Para akong pinapatay sa sakit na hindi ko mapigilang mapaiyak. Habol kong hininga ko sa sobrang sakit ng pag-iri. Mas nilakasan ko pang iri hanggang sa marinig ko ng pag-iyak ng isang sanggol sa buong silid. Inihingal ako napangiti at napapikit. My firstborn. Naramdaman kong may humawak sa kamay ko at tumalik sa pisngi ko. You can do it, baby. Bulong na estrangherong katabi ko. Ang boses na iyon. Kumabog ang dibdib ko nang malaman kung kanino nang gagaling ang bariton at malamig na boses na yon. No, baka nagkakamali lamang ako. Nawala na sa pag-iisip niya ang boses nang sumikdo ang kakaibang sakit sa tiyan niya. Umiri lang siya ng umiri habang mahigpit na nakahawak sa kamay ng katabi niya. Hinang-hina siya tinihingal nang lumabas ang huling kambal. Napangiti siya habang nakapikit nang marinig na parang musikang iyak ng mga anak niya. My twins! You don't know how happy I am that you gave birth to our twins. My babies. Thank you, my love. Rest now. I love you. Bulong nito sa tenga ko at saka ko hinalikan sa noo. Hindi ko alam kung dahil lang sa pagod o talagang naririnig kong boses ng asawa ko. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang o hindi pero sana totoo siya. Hindi ko alam kung iiyak ako o matatawa dahil doon. Mabibigat na ang mga mata ko kaya nagpaubaya na ako sa antok na nararamdaman ko. Nagising ako nang may narinig akong boses na kagaya ng kay Eros. Medyo blurry pang tingin ko nang ilibot ko ito. Nakita kong isang lalaki na nakaupo at nilalaro ang mga maliliit na daliri ng mga babies. Kumubog ang dibdib ko nang luminaw ang paningin ko at mapagtanto ko sinong lalaking ito. Ang buhok, katawan, amoy, boses at mukha. Eros? Hindi makapaniwalang sabi ko. Mukhang narinig niya ako kaya't nabaling sa akin ang atensyon niya. Yung mga mata niya. Napasinghap ako dahil nasa harapan kong lalaking iniyakan ko ng gusto. Ang lalaking mahal na mahal ko. Buhay siya at nasa harapan ko siya. Totoo ba siya? O baka nananaginip lamang ako? Nag-umpisang manumbig ang mga mata ko. Are you really Eros? Nanginginig pang turan ko. Ngumiti naman ito at saka tumango. Ayos na bang pakiramdam mo? Wala ka bang nararamdaman na masakit? Sino ka? Ikaw ba talaga si Eros? Walang emosyon kong tanong sa kanya. Ito yun eh. Ito yung taong matagal kong nabimiss pero bakit ngayon lamang siya nagpakita? Nasaan siya sa 8 taon na saktan at miserable ako? Bakit ngayon lang siya nagpakita? Mukhang nabigla siya sa naging tanong ko. It's me, baby. Saan nito? Tumingin ako sa kulay abo niyang mga mata. Puno yon ng pangungulila at pagmamahal. You're alive. Hindi makalupaniwalang usal ko na kinatango niya. I am, and I am back for you. Anito. Ang dami naglalaro sa utak ko. How? Paano ka nakaligtas? Tanong ko sa kanya na kinaiwas niya ng tingin. I will tell you some other time. Aniya na ikinatigil ko. Naramdaman kong pag-init ang sulok ng mata ko. Masayang masaya ako at the same time nasasaktan ako. Iniwas ko ang mga mata ko sa kanya. Nasaan ang mga anak ko? Kalmado kong sabi. Agad naman niyang nilapit ang mga anak ko sa akin. Parang lahat ng sakit na naranasan ko'y nawala na makita ko sila. Hindi ko mapigilang mapangiti nang makita kong malalusog sila. Napakakrit at gwapo nila at ngayon pa lang masasabi ko ng kamukhang kamukha nilang ama nila na buhay pala. Thank you for giving birth to them. Hindi ko siya pinansin. Gusto ko marinig ang paliwanag niya pero wag muna ngayon. Nabigla ako dahil ang taong pinagluksa ko ay buhay na buhay pa rin na nasa gilid ko. Galit ka ba? Maybe I can explain. Hindi yan natuloy ang sasabihan ng pumasok ang nurse. Ma'am, sir, kukunin ko po ang pangalan ng kambal for registration. Matagal ko na rin napag-isipan na magiging pangalan nila. Tinignan ko si Eros at sakto namang nakatingin siya sa akin. Maraming sinasabi ang kanyang mukha pero wala akong panahon para basahin yon. Masayang masaya ako. I am happy na buhay siya. I am giving you the right to give their second name. Nakangiting sabi ko rito na kinangiti niya. Tumango ito at tinignan ng kambal. Tinurong isang kambal na natutulog. Sky. Sabi tinurong isang kambal na gising. Light.
Nakangating sabi niya dahil nawakan ni Light ang daliri niya gamit ang malilit niyang kamay at ayaw bitawan. Parang hinahaplos ang puso ko na makita ang ngiti ng asawa ko na matagal kong hindi nakikita. God, I missed him so damn much. Alexander Sky and Abraham Light. Nakangiti kong sabi sa nurse at sinulat ang mga sinabi ko. Thank you po ma'am and sir, congratulations. Paalam nito at saka umalis na. Naiwan kaming dalawa at ang kambal. Ramdam kong nakatitig siya sa akin pero hindi ko siya tinitingnan. Inayos kong dextrose ko at saka tumayo para makita ang kambal. Careful, pag-alalay niya sa akin. Tumayo at tinignan ng mga anak ko. Thank you Lord at bigay ninyo sila sa akin. Dahil sa kakulitan ni Light, nagising din sa Sky. Nilalaro ko ang mga anak ko na maramdaman ko ang malaking kamay na yumakap sa bewang ko at ang ulo ni Eros na nakasubsob sa leeg ko. Hindi ko mapigilan ang mabilis sa pagkabog ng dibdib ko. Mamimiss ko ito. Naramdaman ko ulit ang pangilid ng luha ko. I missed you, bulong nito. Sa leeg ko na kinandig ng balahibo ko. I don't want this cold side of you, baby. I am afraid that you are really mad at me. Bulong niyang hinahalikan ng leg ko na nakapalibot sa akin at nagpapainit. Hindi ko alam kung ano bang isasagot ko. I missed him too. Lihim ako napangiti sa kanya. I am not mad. I will never be mad. Madami lang talagang katanungan ng utak ko na gusto kong masagot. Yung bangkay na nakuha, sino ba talaga yon? Marami akong tanong na siya lang makakasagot so he better has an acceptable and valid reasons for all of these. I love you, baby. Bulong nito na ikinangiti ko. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Napabitaw lamang siya nang umiyak si Light na mukhang nagugutom na. Kinarga ko naman ito ng maayos. Oh, gutom na ba ang Light ko? Don't worry, mommy will give you milk. Kausap ko rito at saka kumupo sa bed ko at sumandal sa headboard. Naituro ni Doktora Nami at Ali ang pagbababreast milk. Tinignan ko muna ang asawa ko na prenting nakatingin sa gagawin ko. Tinaasan ko ito ng kilay. What? Inosenteng tanong niya. Magpapabreastfeed ako kay Light, ani ko. Okay. Ani yan na kinalaki ng mga mata ko. Tinignan ko naman siya ng masama. What's with the glare, baby? Magpapabreastfeed nga ako eh. So, ani niya habang nilalaro si Sky. Inikot ko ang mga mata ko sa inis ko sa kanya at sila na tumalikod. You are my wife and I am your husband, baby. You don't have to be shy in front of me. I've already seen your delectable breast many times too. Kampanteng sagot niya. Sinaman ko siya ng tingin dahil nararamdaman ko ang pamumula ng pisngi ko. You are beautiful when you blush. Damn, I miss it a lot, most especially this. Mabilis siyang lumapit sa akin at pinaglapat ang mga labi namin. Mabilis lang yun at nakakabitin. Wait, what? Inalikan niya rin sa noo si Light na karga ko at saka sa kalugoy ang binibreastfeed. Tsaka bumalik kay Sky at nakipaglaro. Hey, Sky, baby. Mukhang nagtatampo si mommy kay daddy. Can you tell your mom to stop being cold with daddy? Grow up faster, my little kiddo. Daddy loves you and Light, and I love your mommy so much. Kausap ito sa anak namin, tsaka hinalikan sa noo. Hindi ko mapigilang hindi ngumiti. Eros is going to be a great father. I am sure with that. Nasunog pa lang mukha ni Eros at tinala siya sa Amerika para magpagaling. Lumipas man ng panahon, naging masayang aming pagsasama. Natuloy na rin ang aming kasal sa simbahan. Dumalo ang aming pamilya at pinaparamdam sa akin ni Eros ang pagmamahal niya araw-araw, lalo na sa aming kambal. Tuloy na rin nawala ang kasamaan ng Phoenix at pwede nang itigil ni Eros ang pagiging boss sa organization. Mag-focus na lamang sa aming pamilya. Ang pag-aasawa isang banal na desisyon. Ito ay ang pagsasakatuparan ng kalooban ng Diyos para sa atin bilang mga tao. Ang kaganapan ng isang lalaki at babae na kaugnay sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Ang pamilya ay banal. Ang kanilang pagtatalik isang banal na gawain. Bawat mag-asawa may misyon na kailangan maunawaan. Ang misyon ito ay ang magiging maayos, masaya, mapayapa at masaganang kanilang pamilya. Sa kanilang tamang pananaw, pag-uugali at tamang paglipon, ayaw ng Diyos na may pamilyang malungkot, alipin ng kahirapan, kapos sa kinabukasan. Mahalagang maunawaan ng mag-asawa ang biyayang ito ng kasal. Sa pagsasama ng mag-asawang papapatunayan ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Tulad ng pag-ibig ng Diyos sa atin, lahat ng kinakasal umaasa na hindi magkakaroon ng problema ang kanilang buhay mag-asawa. Ngunit hindi naman palaging masaya ang buhay at nagkakaroon paminsan-minsan ng mga away at hindi pagkakaunawaan. Minsan din nagkakaroon ng mga problema na wala na sa kontrol ng mag-asawa.
pero nakakaapekto pa rin ito sa kanilang relasyon at sa ugnayan nila sa isa't isa. At dito na po nagtatapos ang kwentong Contract Marriage with a Ruthless Billionaire. Sana po ay patuloy niyong subaybayan ang susunod pang upload. Maraming salamat. Ingat po kayong lahat.